Wow, ganda, may train. Tingnan nyo, ghost town. Pag nakita ka ng farmer dyan, baka barilin nyo ng shotgun. Alam mo ba na nasa ako pang Taiwan ng Japan? Robert Motorski for 3! Patunayan mong tumae ka. Hop, 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 hop! Laging lang ang may puso. Katikain mo yan ha. Kayo ngayon ay nanonood ng Taiwan Tip to Tip. Isang bagong bike touring series na naman ng mga bugoy na bikers outside the Philippine Islands. Ngayong season na to, samahan nyo kami magbike mula sa pinakailalim hanggang sa pinaka-norte ng Taiwan. Kaya tutok lang kayo weekly every Monday, 7 PM para makasama kayo sa bike touring adventures namin. Okay? Ang programang ito ay hatid sa inyo ng mga sumusunod at ng major sponsors na sina Bikery Bicycle Lifestyle, Built Cycles, Courier, Papsis HQ, Poor Life Choices, at MKS Pedals. Ayos ba? Kung mahilig kayong mag-accessorize ng inyong bikes, magkakasundo tayo nila Bikery dyan. Founded by Pam and Patoys, nagbebenta sila ng bike parts and accessories na sila mismo yung nag-curate. Sa grupo namin si Gilson yung suki dito at yung bike niya, ganyan-ganyan yung aesthetics ng Bikery. So kung trip nyong magbike with style, visit Bikery Bicycle Lifestyle. Quality bike parts meron sa Built Cycles niyan. Nagpa-bike wash, tune-up, overhaul, and maintenance din sila sa lahat ng klase ng bikes. At maganda yung customer service nila. Magaling yung mga mekaniko at mabait yung mga staff. At huwag kayong mahihiyang dumalaw, welcome lahat dito, mapa newbie bikers or seasoned cyclists. Kaya visit the branches of Built Cycles, links in the description down below. Welcome sa episode 4 ng Taiwan Tip to Tip. Last episode ay nag-show my ride tayo dito sa Taiwan. Nabilad sa stoplights. Hindi na tayo makakalabas sa ganito. At pinakain tayo ng mga lolo't lola ng tanghalian. Ngayong episode naman na to ay darating na tayo sa Shinshi. Ang third accommodation namin dito sa bike tour na to. Yung isa shiatsu, yung isa pambulag. Bago lumubog ang araw, mamamasyal tayo sa palayan. Wow! Magmumukbang tayo ng kung ano-anong mga pagkain dito sa night market at magbabike tayo sa Dilem. Pag nakita ka ng farmer dyan, baka barilin nyo ng shotgun. Kaya kung interesado kayo sa mga mangyayari ngayong episode na to, sit back, relax, watch the show. At let's go, mga pangyaw! Okay, balik tayo sa mahabang maladisyertong kalsada. Para lang tayong nasa Pampanga. After namin mag-lunch, napunta na kami sa parang farm area. Kaya ako nasabing farm area kasi ang dami naming nadaan ng mga tanim na gulay. Daming repolyo. Daming gabi oh. Laging lang ang may puso. Katikain mo yan ha. Tapos masisinghot mo rin yung matapang na amoy ng organic fertilizer. Baho dito kung naamoy nyo lang. Amoy fertilizer. Baka marami ng farm dito. May puno ng manggo para lang kaming nasa Pilipinas. Nadaan kami sa ilalim ng high-speed rail nila. Ito yung parang bullet train ng Taiwan. Hop, 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 hop! Ito yata yung high-speed rail eh. Walang katao-tao dito. Mahirap masiraan ng bike lalo na ng ulo. Tingnan nyo, ghost town. Minsan nagkakaroon ng mga tao at establishments kapag nadadaanan namin yung mga estasyon ng high-speed rail. Laking pusa oh. Tapos nagkataon pa na natatay na daw si Butol Body. Perfect timing pa kung kailan nasa liblib na lugar kami. On a scale of 1 to 10. Mga 6 pa lang naman. 6. Pag pumapadyak ako ng malakas, nagiging 9 eh. 6-9, 6-9. 6-7. 6-7! Isipin mo nung nag-BRC tayo. 11 yun. Ate, di ko na po kaya. Akit kaming tulay pero walang buwelo.
Ano to? T-Flex? Lusong na. Alam mo ba na nasa ako pang Taiwan at Japan? Oo, alam ko na yun. Di ba po yan? Alam mo ba na if you carve your own path, it means Allen go far. Sobrang haba na nga ng kalsada at ang haling tapat pa. Bilad na bilad kami dito sa kahabaan ng highway. Init na! Buti na lang walang stoplights dito, di gaya ng mga nadaanan namin palabas ng Kaohsiung. Itong kalsada na to masaya kahit na ganito lang siya. Walang makita. Dire-diretso lang. Kasi hindi siya nakakaputol ng pace. Yung stoplight yung nakaka-irritate. At least kung ganito, kahit mahaba, mabilis ka makakarating doon sa pupuntahan mo. Diba? Ano sabi mo? Oo. Oo. Pero hindi na daw mapigilan ni Budol Buddy yung nararamdaman niya. Kasi nga, taing-tay na daw siya talaga. Hindi talaga ako natatay. Ginugulo ko lang yung plano. Hindi, joke. Sasabihin ko pa naman sana, nilulukot mo na naman yung planchadong plano Hindi, natatay talaga ako. Kahit dahin ko pa yung camera mo sa CR. Patunayan mong tumae ka, so maamoy namin. Gawin mong literal yung happens. Nihintay namin makabalik si Budol Buddy kasi hindi na niya matiis yung sakit ng tiyan niya. So naiintindihan ko yung pakiramdam niya dahil nangyari na sa akin yan 2 beses na. So I think makatarungan lang na hayaan natin siyang jumebs. It's his right. Pero hanggang ngayon di ko pa rin alam kung natatay ba talaga siya o gusto lang niyang gumawa ng dahilan para makapagsuroy-suroy kami bago makarating ng hotel. So pinuntahan namin siya dito sa coffee shop kung saan siya naki-CR. Ano to? Hohayu? Pala nagkapit ako ng cup holder. Hindi makahanap si Marlo ng banyo sa 7-Eleven. Dito siya sa Cafe Jumebs. So nagkakape muna sila. Masarap. Ano ba yan? Anong Regalo? 6-7 Ano yung ayaw mo dyan? doesn't spark joy. Natatay talaga ako. Pinicture ako ang dami nga. Success. Biri ka. Kanino bang tinapay talaga to? Nakita ko lang to doon sa mesa eh. Kanina to Sa'yo galing. na lang para matay ka ulit. Kaya ako natatay palagi. Kinakain ko lang. Ang date ngayon ay Friday the 13th. Dun dun dun. Bago pa kami malasin, tumuloy na kami at hindi na kami dadaan dito sa Mala-Enlex na highway. Dito na kami sa Bukirin na daan. Ganda. Kaya lang mainit. Uy, may helicopter. Nasa base militar daw kami. Oh no. Dami kami rin. Saan? Oo nga no. May naririnig akong helicopter. Yung pangalan ng lugar, Alien. Tara, punta tayo dito. Alien. Naubos din yung highway. Kumanan kami dito papuntang Yongkang. And balik tayo sa farmlands. You know, may mga mangga. Ano pa ba mga tanim dito? May talbos na hindi ko alam kung ano. May mga mais. Pagtapos naming makabalik sa inner roads, pumaspas na si Father Bad at Budol Buddy. Iniwan nila tayo. 4 na lang kami. Uy, Sam, ikaw lang may mapa sa atin ha. Kapag nagkakawatak-watak kayo na ganito, sabihin niyo yung mga tao na may mapa na hintayin kayo. At iwasan niyo din kumalas sa kanila. Kasi kayo din yung mahahassle pag naghahanapan na kayo sa daan. Buti dito sa ruta namin, sinusundan lang namin yung Taiwan Cycling Route number 1. Na-explain ko na yan sa episode 1, check nyo na lang. Yung blue line pala, yan yung Taiwan Cycling Route 1.
As long as nakikita mo yan sa kalsada, nasa tamang daan ka hanggang umabot ka dun sa northern tip. So pag nawawala kayo, sundan nyo lang yung blue line. Parang nandito na kami sa ibang town. Mainit pa rin. Malapit na raw kami doon sa tutuluyan namin. Wala man kami nakitang magandang tanawin, grabe. Puro city lang. Siguro ang highlight na nung araw na to, yung kumain kami doon sa kainan na may mga matatanda. Iba rin yung Taiwan eh, no? Uy, bakit tayo nandito? Ito nga talaga? Ito na yung accommodations namin for today. Mukha siyang school na ginawang hotel. Akala ko joke na ito yung bahay natin. Akala ko parang daycare eh. Nalilito ako kasi minsan, charge na ako. Yung iba, upon arrival pa. Kaya nakakakaba. Bakit animal yung theme nila? Parang ano, puwan ng hari. Marlo, di ka nagsasabi, nakarating ka na pala dito eh. Naka-burst fade ka pa eh. Kanina ka pa pala nandito eh. Puwang-puwa pati sa ulo. Kamukha mo gagiti ka. Ang ganun. May free breakfast din tong accommodations namin. Sino magko-coffee? Americano? Dalawa, tatlo. Naicha. Ping Naicha.冰奶茶，对。 Ilan? Anong oras nyo daw gusto mag-breakfast? 7。OK，7点。 Chichen. By this time, na-side na ni Pao lahat ng Chinese na alam niya. Nahihirapan ako. Pero kaya pa. Dugo-dugo na mahilap mo. Napansin ko rin na sa lahat ng accommodations namin, hindi sila madamot o stricto sa bike parking. Ito nga, binigyan nila kami ng free space. Dito sa loob ng hallway sa first floor, pwede daw kaming magparada ng bike namin dito. Ang kwarto namin ay nasa second floor. At for the very first time, tigi-tigisa kami ng kama. Para kaming Goldilocks and the Three Bears. Pero apat. Hinihingal na ako. I'm home! Hirap maging biker. May ano na kayo? Itong sa itong may shades. So, ako na dito sa kabilang dulo. Dito ka. Ito ako. Magpapahinga muna ako. Tatlo! Ay. Maikli lang yung ride natin ngayon, no? Pero nakakaubos yung city. Siguro mainit din kasi. Tapos wala ka rin makita masyado. Paano kaya i-edit to? Madalas kapag gumagawa ako ng video, run and gun lang talaga. Parang documentation lang talaga ng mga nangyayari. Tapos i-edit ko in a way na madaling magets ng mga viewers mapa-cyclist or hindi. Confident naman ako lagi sa mga nasushoot kong rides at travels kaya ine-enjoy ko na lang most of the time. Pero ngayon lang ako napaisip ng ganito. Hindi ko alam paano ko tatayin yung naging activity namin today dahil yung dinaanan namin, puro lang mahabang highway. Yung problema ko kasi, yung 2 days na tayo tapos parang wala namang masyadong highlight na, kumbaga pag gumagawa ka ng reel, wala ka pang clip na pag in-upload mo alam mong mag-hook siya sa tao. Usually yung mga highway, ang nangyayari, montage lang siya eh. Hindi mo siya pwede pakita lahat dahil nakakainip na parang, tama na, highway lang yan. Kaya yung ginawa ko dun sa, nung nag-Kyoto kami, inuna ko yung episode na nag 100 kilometer kami. Tapos build up nun, puputulin mo siya dun sa may tunnel.
Para dun pa lang, parang, uy, nangyari, pumasok ba kayo? Oh. Meron ng pang-hook ng tao. Mga atinista talaga sobrang tapang eh. Kaya may nararating eh. Kami wala kami nararating. Pero pag point A to point B yung ginagawa mo, kailangan pakita mo siya as is, paano kayo nakatawid. Kasi yun na yung hook mo eh. Nagsimula kami dito, panoorin nyo kung paano kami umabot sa dulo. Ang problema lang, yung 1 and 2 days, parang wala pang masyadong nangyayaring special for me. So, parang feeling ko pinaka nakakatuwang nangyari kanina yung kumain tayo dun sa yung mga matatanda. Parang nangyari na sa amin yun eh. Na hindi namin alam na may kainan dun, dumalaw lang kami. Tapos, hindi rin namin alam kung ano yung order namin. Ganun na ganun, kung ano yung nangyari kanina. Binigyan lang tayo ng pagkain na hindi natin alam kung magkano, pero okay naman. Ano kayang gagawin nila mutual friends? Na curious tuloy ako kung ano yung kwento nila. 初めての日本バイクツアーでは MKS ガマを使っていました。長野の山道から東京の街中までこのペダルと一緒に走りました。実際にこのペダルが作られているところも見て、さらに安心して使えるようになりました。丈夫な日本製ペダルを探しているなら、ぜひ MKS ペダルを試してみてください。 Ano daw? Dito sa Popsies, merong bikes, cafe at music. Nag-start sila sa bike services at coffee hanggang sa lumago ito into a full-blown cafe. At ngayon nagkakaroon din sila ng music events na may tumutugtog ng mga sikat na banda. At yung gamit kong Manuel Peblito dito sa Taiwan, sa kanila din galing yan. Kaya check out nyo yung branches ng Popsies. Links in the description down below. Ngayon ay lalabas na kami para puntahan yung night market. Kasi walang nangyayari dito eh. Kailangan namin ng activity para hindi naman sayang yung araw. And para makabawi doon sa walang makitang view. So magbabike kami papunta sa night market. Order na ng pagkain si Father Bad. Mukhang ayaw na niya lumabas. So kami na lang. Gusto mo palit tayong bike, Sam? Ang bilis ni Sam, nako. Unleashed. Ginamit ko yung bike ni Sam, nakakatakot siya. Dahil maliit yung gulong, sobrang twitchy. Hindi ka na dito, Sam, natatakot na konting pitik, lumiliko agad. Ang hirap sa trail nito. Uy. Dito kami dumaan sa bukid. Maasa kami na makakakita kami ng something amazing. At wala pang ilang minuto hindi nga kami nabigo. Mala endless love, Johnny and Jenny yung vibes ng lugar. Ang ganda! Ano yung laging ginagamit? Dapat dito tayo dumaan kanina pa. Ay, motorski. Motorski. Robert Motorski for 3. Bags rin. Wow, ganda, may train. Ito na yung magic hour na hindi nasasapawan ng rush hour. Wala siya nung agit vibe na dala ng mga sasakyan na nag-uunahan. Pantay-pantay lang kayo ng cortisol levels dito sa palayan. Ang ganda nung no? Parang Mount Tata. Nawala din yung anxiety kung hindi makabuo ng matinong episode kasi nahanap ko na yung missing piece for today's video. Ganda. Itong Tainan at least itong area namin. Para siyang kung either farm area, mga pabrika ata. So I guess ito yung parang mga Saitama ganun. Pagkatapos namin sa bukid, bumalik kami sa main road at hindi katagalan, nakarating din kami dito sa night market. Ano daw? Pwede road. Paitoy. Dito namin pinarada yung mga bike namin. Meron namang bantay kaya tingin namin safe sila dito. 重要的拿起来啊！你们要拿起来哦哈！钱 Pera daw. 啊 Pera niyo yung bulsa niyo. Hawak. Sabi niya, Marami Chen na silay. Pera, hawakan niyo.
Buksan mo, papasukin ako. Ay! Ganda ng diskarte nyo. Discarding. Discarding Marino. Binili mo ba ito? Magkano to? Pack. Di ba ganyan din yung sa'yo? Hindi. Pack gear yung sa'yo ah. Pack gear ba? yan. Pero luma. Luma din to eh. Hindi, ibig sabihin sobrang flimsy na niya. Yun nga yung gusto ko eh. Ayoko Hindi nga pangit gumaganin sa'yo. Ano? Ikaw, yung sa'yo ganyan. Yung akin ganito. Mga ganyan-ganyan. Ito na, i-examine na natin yung mga pagkain nila dito sa night market ng Thailand. Paano malalaman kung ano masarap dito? Pag walang ilaw. Grabe, iniilawan nila ng dilaw yung fried chicken para sobrang tingkad ng kulay. golden. Oo. Pero pag wala sa ilaw, parang brown lang. Technique. Ito, bigyan mo kay Taddy. Buhati mo yun. Uwi mo hanggang northern Dapat tip. binili ko kahapon, tapos doon si Isha na lang umupo. Mali-mali. Kajahaw. Lakas mo eh, no? Alam mo sa sobrang haba na ng bigote ko. Nakakain mo na. First time ko siyang pag naglalakad, nakikita ko siya. Parang minsan nadidistract ako kasi may nakikita akong black sa baba. Naisip, ay shit, bigote ko na pala. Shit, saya. Buti pumunta tayo dito. Nalilito na ako, Marty. Hindi ko alam kakainin ko. Oo nga, ang daming choices eh. Para ako nang gulo. Lahat na lang gusto ko kainin. Oo nga. Shit, naka-video pala yun. Ano namang PR moves to ni Pao. Itiyan-tiyan. Bango. Stinky. Nababahuan ka ba dun sa stinky tofu? Oo, yun lang hindi ko pinakain din. Si Father Bad din daw naduduwal doon. Natutuwal ako, kaya nga doon ako dumaan sa gilid. Ayun o. Namoy mo. Yung stinky tofu talaga, mabaho siya para sa hindi kumakain ng tokwa eh. Pero pag sanay ka, kunyari bumibili ka lagi ng tokwa tapos napapaghiwanan mo sa ref. Ganyan yung amoy pag prinito mo. Makakain mo pa rin pero mabaho lang talaga. Ito, mukhang masarap. After naming maikot yung buong lugar, nakapili na kami ng pagkain. Ito mahaba pila oh. Ano yan? Shawarma. Ay, meron na yan sa Pilipinas eh. Oo nga. Ano yung mga Taiwan shit? Yan, yung mga, ako gusto ko squid. Ah, yung hotdog. Gusto ko grilled squid. Yung sausage. Ito daw yung isa sa mga legit na Taiwanese food. Mga ihaw-ihaw na sausage, pork, chicken, squid, meron ding mga gulay. Tapos na-tempt din akong tikman tong parang chicken nila. Ang tingkad kasi nung kulay dahil sa ilaw. Shit. Bilis nun ah. Tapos kumuha din ako netong oyster pancakes. Hindi naman ako mahilig sa talaba pero nakakatakam kasi yung way kung paano siya niluto. Tsaka ang ganda din ng kulay nung gulay mo yan. Meron siyang parang cabbage na hinaluan ng toge at itlog. Para siyang okonomiyaki pero oyster yung ingredient. Ang problema lang dito sa night market is walang maupuan. Wala palang dine-in sa gantong lugar. Ang tanging turf namin kung nasan yung mga bike. Lagi pa tulog nga. Mahulog yung ano niya. Sorry. Uy, matutok pa sa akin. Ano? daw? Standing ovation. Ito, flat. Okay. You put Okay, up isa-isa what a yun. show. Tignan natin tong chicken. Spicy chicken. Ito. Ay. Ito, sabi. May gusto mo. Ito, akin. Yung ata manok to eh. Hindi pala chicken yun. Pork. Tumakit ipin ko kakakagat ah. Tignan natin yung sausage. Ah, okay. Meron siya ng parang flavoring na nilalagay sa mga Taiwanese na sabaw. Meron akong bell pepper. Wow. Healthy ah. Fiber yan. Hindi ko alam paano ko titikman. Itong oyster pancake. Mukhang mahirap kainin ko kasi malangis. Hala, nagsabaw. Kanina sobrang dry ngayon, may sabaw na siya. Ano to? Pau. Sauce yata yan. Ubus ko ba? Hirap kainin, walang mesa. Lansa na ng kamay ko. Describe mo nga ang lasa. Sa Pilipinas, para siyang kiampong. Anong kiampong? Malapit na kanin, tapos may mushroom, may beef. Braised pork. Sarap. Parang adobo. Ito yung parang kanina pala.
Sorry. Ayan na yung truck ng basura. Sa Pilipinas yan, bubusinahan na ng malakas. Papak doon. Tapos na kami sa night market. Babalik kami dun sa Bukid. Ito na yung night ride na hinahanap mo. Oh, night ride sa gabi in Taiwan. Ginaw. Nalaglag na yung utong ko. Buti pa yun naka long sleeve eh. Hoy, bilisan! Shout out kay Jim. Hi. Love you. May ganun. Kung alam nyo lang, maginaw dito, maginaw. Yung mga tao, walang jacket. Hindi kami prepared. Doon tayo sa bukid. Yung dinaanan naming bukid kanina, doon din kami dadaan pabalik ng hotel. Inaasahan na naming madilim doon pero yun nga yung point eh. Mag-adventure, mag-night ride sa gabi. Ito ba yon? Dito tayo kanina? Okay guys, turn off your lights. Ang inaalala ko lang eh baka may mag-report sa aming mga lokal. Sino ba naman kasing magbabike sa dilim? Baka isipin pa nila may mga illegal kaming ginagawa. Baka sabihin nila na di-deal tayo dito ng mga American drugs. American drugs! At kahit pauwi na kami, hindi pa rin papaawat magpa-picture si Budol Buddy. Gusto daw niya ng souvenir photo dito sa taniman ng mga kamote. Pag nakita ka ng farmer dyan, baka barilin ka ng shotgun. Safe na magsasaka lang kayo. Nalala niyo yung trend kanina. Nandito na naman kami dun sa crossing ng Riles. Wait namin yung train, sayang eh. Nandito na din kami kaya naisipan namin hintayin yung trend for content. Yan na, yan na. After ng night ride sa gabi, nakabalik na kami sa aming hotel. We're back. Yes, we're home. Oh, natuloy na yung adventure mo. Salamat. Masaya ako na natupad din yung night ride sa gabi in Taiwan. Bihira mangyari yung ganyang mga night ride sa gabi. Tapos nung mga nakahiga na kami, di ko alam bakit bigla na lang nang mamasahe to si Pau. Hindi, masahe nga, legit. Baka finiflex niya sa fiancé niya na magaling nga siya talaga magmasahe. Yun lang. Raid, may raid. Akala ko may punchline. Seryoso palang masahe ito. Sir, tapos na po. After niya kay Budol Buddy, ako naman yung sinervis niya. Bumabawi yan sa'yo kasi lagi kanyang tinatawag na kalbo. Ayusin mo ha, baka mamaya. Joke time. Ang sarap pa, parang nuwatay. Alam mo yung ganun eh, no? Yung kabilaan. Taas baba, tas left and right yung tulak. Dapat dalawa. Yan yung punchline mo. Double service. Yun. Dali mo. Sarap. Sarap. Ayan, may lamig ako dyan eh. May lamig ka dyan. Pumusasag na ako ni sir. Yung kay Marlo, masakit eh. Yung isa shiatsu, yung isa pambulag. Ngayong ine-edit ko na tong video na to, nahihiya ako kasi nung araw na yan, puro reklamo ako nung umaga, di ba? Kasi totoo naman na parang walang nangyayari. Siguro mga 2 oras kaming nagbabike sa mahabang kalsada na walang view. Wala din masyadong mapagkwentuhan kasi busy nga lahat sa pagbabike. Pero ang natutunan ko sa araw na yan is maghintay lang kayo. Hayaan nyo sigurong matapos muna yung araw bago kayo magbitaw ng conclusion about the day. Hindi lang about sa paggawa to ng video pero about travel din in general. I-enjoy nyo lang siguro yung mga nangyayari. Di exciting or boring. Parte yan lahat ng binayaran nyo. Just let it happen nga, di ba? Gawin mong literal yung shit happens. Tapos isa pa, importante din na i-take nyo into consideration yung mga kasama nyo kasi hindi lang naman kayo yung mag-isang nagbabakasyon kapag grupo kayong ganito. Yung mga kasama nyo, may mga kanya-kanyang comfort level din yung mga yan.
Sa kaso namin, importante yun kasi kinukontent ko din yung mga pinagdadaanan nila. And lastly, natutunan kong magbawas sa pagrereklamo sa ruta na para bang yung vlog lang yung nagmamatter sa buong trip na to. Kasi baka mamaya na-hurt na pala yung punong tagapag-abala sa paggawa ng mapa, di ba? Parang 3 times mo na ako sinabihan buong trip na yung kay Chris ganito eh. Buti pa yung kay Chris ganyan. Hindi, ang ibig sabihin doon, Hindi iba ako- kasi yung lugar. Bago natin tuluyan tapusin ang episode na to, papakita muna namin sa inyo kung nasan na ba talaga tayo sa kabuuan ng bike tour na to. Dito tayo nagumpisa pagkatapos nating mananghalian kila lolo't lola. At dito tayo natapos sa hotel namin dito sa Xinxi District sa Tainan. Marami pa tayong pagdadaanan dahil wala pa rin tayo sa kalahati. Kaya kita-kita tayo every Monday ng gabi tuwing 7 PM para sa bagong episode ng Taiwan Tip to Tip. Ako si Higad Pating, gumagawa ako ng mga cycling adventure at travel videos. Kung nagustuhan nyo tong napanood nyo, paki-like and share naman to sa mga kaibigan at kahit sa mga kaaway ninyo. Mag-subscribe na rin kayo sa channel ko para dumami pa tayo. At sali din kayo sa FB group naming Team Monday. Doon kami nagpo-post ng announcements at mga merch na nilalabas namin. Next episode, magti-TNT na tayo para maging magbubukid dito sa Taiwan. Ilang araw na natin ngayon, pang-apat. Hindi na makasampa. Uy, ay, sorry. Mainggit kayo. Walang ganito sa Pinas. Nandito tayo ngayon sa isang napakagandang destination dito sa Taiwan. Hanggang sa maging utak ubo ka na.